Sa pagkakaluklok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong nakaraang taon, mabigat na hamon ang papasanin nito pagdating sa sektor ng agrikultura. At upang personal na matutukan ito, siya mismo ang tumayong kalihim ng Department of Agriculture. Bilang isang agricultural country, malaking bahagdan ng mga Pilipino ang nakasalalay ang pamumuhay sa yaman ng lupa at karagatan. Higit isang taon na ang nagdaan, patuloy pa ring umaasa ang mga mamamayan, lalo't higit ang mga nasa larangan ng agrikultura na sana'y maambunan sila ng tulong mula sa pamahalaang nasyonal. Sa kabila ng mga suliraning kinakaharap ng bansa sa sektor ng agrikultura, ano-ano ang mga ginagawang hakbang at pagpaplanong inilatag ng kagawaran upang maibsan ito. 20 pesos per kilo ang ipangakong presyo ng palay noon. Nagawa na ba ito? Ano ang direksyon ng pamahalaan? Sa ngayon po, aminado tayo na wala pa tayo doon sa ganong 20 pesos per kilo ng bigas. At alam po natin na medyo marami pang gagawin para maabot yon. Pero yung mga hakbangin papunta doon ay pwede po natin masabi na nasimulan at ongoing po. Kailangan natin ng subsidiya para ma-attain yun. Halimbawa, ang utos ng Pangulo ay magkaroon ng tinatawag po natin na contract growing between NFA at saka po yung ating mga magsasaka. Sinisimulan din po natin through the National Rice Program kay Yusek Leo, yung pong tinatawag natin na clustering and consolidation. Yun po yung inuutos ng Pangulo na masigurado na yung pagsasama-sama o clustering consolidation ng ating bukirin ay magdudulot ng economies of scale. Simula nung unang panahon, lalo na nung magawa yung agrarian reform. Kung ang lupa ay maliit, supposed to be nung una, base sa mga ekonomista, maganda yon. Pero throughout time, pag maliit ang lupang sakahin, mahal lahat. Mahal ang inputs, mahirap mag-mechanize, ang hirap magkaroon ng economies of scale. Unlike kung titingnan mo yung example ng ibang bansa at ng ibang lugar na nagkakaroon ng clustering consolidation. Pag malaki yung lupain na clustered, mas magiging mura yung cost of inputs dahil pwede kang bumili na discounted, pwede mong utangin pag minsan, madaling mag-mechanize, madaling maglagay ng mga bagong teknolohiya at inobasyon na para sigurado mo mas magiging mababa ang cost of production, mas magiging maganda ang productivity. At the end, lalaki yung kita ng magsasaka, mababa ang cost of production, at pwedeng sa mga consumers, magiging mababa ang presyo ng commodities. Ang pinangahawakan kasi ng mga Pilipino, yung 20 pesos per kilo na hindi lang malilimut-limutan. Are we still on point? Are we still on that direction? Committed pa rin ba na ito'y makamit? Yan ay talagang pangarap ng ating Pangulo. Siguro hindi lang sa bigas o hindi lahat ng commodities, sa sibuyas, sa asukal, at sa iba pang prime commodities natin. Ang pangarap ng Pangulo ay maging affordable, accessible, itong mga prime agricultural commodities, maging sa ordinaryong Pilipino. So, we will do our best para po makuha natin ang pangarap ng ating Pangulo. Issue 1-on-1.